Sa kabilang banda, si Daniel. Ilang araw na ang nakalipas simula nung nangyari ang insidente with Caleb. I really want to plan the best date for Jen. Kailangan kong aminin sa kanya na mahal ko siya. Hindi ko na makontrol ngayon. Kahit hindi niya sinasabing okay lang sa akin. Kaya niyang kunin ang forever. Pero kailangan kong aminin sa kanya. Tuwang-tuwa at masaya ako ngayon dahil birthday ko, 28 na ako ngayon. Hindi ko alam kung alam ni Jen na birthday ko. Hindi ko sasabihin sa kanya syempre. Maya-maya lang ay narinig ko ang boses ni Jen sa pamamagitan ng intercom. Nandito na sina Emilia at Sebastian. Napangiti ako sa pagbanggit sa mga kapatid ko. Medyo matagal na rin simula nung nakita ko sila. Marahil isang buwan, nakatira sa parehong lungsod noon din. Dumating sila para batiin ako. Papasukin mo sila. Isang malakas na kalabog ang bumukas ng pinto ng cabin ko. I can bet it's Milzy. Napaka-hyperactive niyang babae. Ayon sa hula ko, naunang pumasok si Milzy tapos si Seb. Kapwa nila dala ang mga bag nila malamang papunta sa school at university pagkatapos nito. Happy birthday Kuya Daniel. Tumalon si Milzy sa akin. Niyakap ko siya pabalik. Thanks Milzy. Ginulo ko ang buhok niya, alam kong galit siya dito. Don't do that you jerk, sambit niya. 1 second you are happy birthday Kuya Daniel, and second you call me a jerk, what is with you sis? Just order me hot chocolate, sabi niya at umupo sa couch. Umiling ako. Happy birthday bro, you are 1 year older. Care to get married please? We want sister-in-law please. Binati ako ni Seb. Yes we do want Jen to be our sister-in-law. Dagdag ni Milzy. Alam nila syempre ang tungkol sa amin ni Jen. And they were very happy about it. Yeah, I will, napangiti ako. Umupo din si Seb sa couch kaya napagdesisyonan ko na doon na rin umupo imbes sa boss chair ko. Anong plano mo ngayong gabi? Tanong ni Seb pero ang weird ng boses niya, hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam. Jen doesn't know I guess kasi hindi pa niya ako nababati. Nagkibit balikat ako. Alas 9 ng umaga pa lang, may buong araw ka pa. Sabi ni Milzy, tama siya. Yeah, tumango ako. Don't be a sad man you doofus. Hinampas ni Milzy ang braso ko. Magkakaroon ng gala ang press kapag nalaman nilang ginagamit ng sister ko ang ganoong vocabulary para sa akin. Hinampas ko ulo niya. Well, they can know. What do you say? Ngumisi siya. Stop troubling the birthday boy M. Sinuportahan ako ni Seb. Ikaw lang ang kapatid ko, napangiti ako. Okay, fine, I'm leaving for school now. Here is your favorite color tie which you wanted for a whole year. Have fun today. Galit na bulalas ni Milzy pagkatapos iabot sa akin ang regalo at aalis na sana nang sabihin ko ang magic sentence. What about your hot chocolate? It tricked her, huminto siya sa kalagitnaan. Just for the hot chocolate, bulalas niya. Tumawa kami ni Seb. Sa kabilang banda, si Jeneline. Sobrang saya ko ngayon dahil birthday ng boyfriend ko. Yes, birthday ni Daniel. Hindi niya alam na alam ko. Iniisip niya pa rin na hindi ko alam ang katotohanan ito. Isa pang katotohanan na hindi niya alam ay may plano akong surprise birthday party para sa kanya ngayong gabi. Pinlano ko ito sa tulong ni Theo. Tinulungan niya ako sa lahat. Sinabi ko na sa kanyang mga magulang, kapatid, kaibigan at sa kabutihang palad ay nasa New York din si Kuya Sam para makapunta din siya sa penthouse niya ang party. So the thing is sasabihin ko sa kanya we can hang out at his place after work. Nagtakda na ako ng mga tao para sa decorations ng bahay. Doon sila sa hapon. Tapos sa gabi ay pupunta doon ang kanyang pamilya at mga kaibigan. After that sasabihin ko sa kanya yung hangout plan. Pagdating namin doon, I will text Theo para patayin ang ilaw, then you guys know the drill. Hi baby. Pumasok ako sa cabin niya na may matamis na ngiti, na nagpapakitang hindi ko alam na birthday niya ngayon. Hey sweetheart, done with all work? Tanong niya sabay tingin sa relo. Halos 5 PM na. Yes all done, come on let's go. Hinawakan ko ang kamay niya. My work isn't finished yet. At saan mo gustong pumunta? Sa bahay mo. Ang tagal ko nang hindi nakakapunta doon, nagsinungaling ako. Bahay ko. Nandoon ka day before yesterday. Ngumisi siya. Yes but that's a while for me. At bakit mo tinatanong? Ayaw mo ba akong pumunta sa bahay mo? Nagpout ako. Nakangiting umiling siya at lumapit sa akin. Gusto kong pumunta ka sa bahay ko o manatili doon magpakailanman. Ano, seryoso ka ba? Napatulala kong tanong, gusto niya akong lumipat. Yes I am. Hinalikan niya ang pisngi ko. I will think about it. Hinaplos ko ang mukha niya. Good. Now let's leave. Late na tayo, sabi ko nang walang iniisip. Late? Para saan? Tanong niya na kinuha ang kanyang coat at susi ng kotse. Lumingon ako, oh crap, for nothing. I'm just hungry.
Okay, we'll order something. Sabi niya na hindi sigurado sa behavior ko. Hinawakan ko ang kamay niya pagkababa namin ng sasakyan niya. Nakarating na kami sa bahay niya. Nung nakapark na siya ng sasakyan ay mabilis akong nag-message kay Theo na nandito na kami. Tiningnan ko siya na puno ng excitement sa mga mata ko. What? Natatawang tanong niya sa behavior ko. Nothing. Ngumiti ako at nagkibit balikat. You are behaving way too weird, Miss Mondragon, sambit niya. Wait for it, Mr. Anderson, kumindat ako. Nasa pintuan na kami, nakasara ito. Tinulak ko ang pinto. Sobrang dilim ng loob. Bakit ang dilim? Sabi ni Daniel sabay pasok. Tumayo ako ng kaunti sa likod niya. Pinagsalikod ko ang aking mga kamay, umaasang lahat ay naaayon sa plano. Happy birthday! Bumukas ang ilaw at naghiyawan ang lahat. Happy birthday, Daniel! Naghiyawan ang lahat. Nakita ko ang mga magulang niya, sina Emilia at Seb, Theo, Scott at Peter. Inimbitahan ko rin ang mga kaibigan ko na sina Natasha, Mia, Carter dahil naging mabuti na rin silang magkaibigan ni Daniel. Oh my God! Tumawa si Daniel na may pagtataka. How? You all? Thank you so much guys. Sabi ni Daniel at niyakap ang lahat. Say thanks to your girlfriend. It was her idea to surprise you, sabi ni Scott. Napangiti ako, tumalikod si Daniel at lumapit sa akin. Hinawakan niya ang kamay ko at nakipag-intertwine sa kanya. Marahan niya akong hinalikan sa harap ng lahat. Pulang-pula ang mukha ko sa pamumula. Hindi ba ito nakakahiya? I mean, alam nilang lahat ang tungkol sa amin pero pagkatapos din. You knew then, bulong niya. Of course, I'm your personal assistant, Mr. Anderson. Sorry sa abala sa'yo simula umaga, nagpout ako. It's all acceptable. All this made it up for that. Inipit niya ang isang hibla ng buhok ko sa likod ng tenga ko. O akala ko may magagawa pa ako para makabawi sa'yo. Kinagat ko ang labi ko ng mapangakit. Umungol siya, goodness Jen, don't do this. Baka hindi kita iwan tapos makakalimutan na natin tong party na ito. No need, first enjoy the party then we'll see, kumindat ako. Magsasalita na sana siya nang lumapit si Seb sa amin. Bro, I know it's your birthday today but still right now you smell gross. Go you guys freshen up and meet us at the back garden. Inayos na namin ang lahat doon. Dumbo, so you knew about this ha? Kaya pala kakaiba ang behavior nyo ni Milsey kaninang umaga. Hinampas ni Daniel ang ulo niya. Sinusunod lang namin ang utos ng girlfriend mo. Nagkibit balikat siya at lumabas. Tiyak na nakuha mo ang puso ng lahat dito. Sa tingin ko mas gusto kanila kaysa sa akin. Pinulupot niya ang kamay niya sa balikat ko at tumuloy na kami sa kwarto niya. I think so too. I mean, I am definitely more likable than you, sabi ko sa dutone. You are very much in mood to tease me. I think I should do something about it, sabi niya. What are you going to do about it? Inosenteng tanong ko, nung nasa kwarto niya kami. I will kiss you senselessly until I want to. Huskily niyang bulong. Bago pa ako makapagsalita, dumampi na ang labi niya sa labi ko. He was asking for my permission to enter in my mouth pero gusto ko pa siyang asarin. Pero kinagat niya ang ibabang labi ko. Napabuntong hininga ako. Kinuha niya ang pagkakataong ito para ipasok ang dila niya sa bibig ko. Nang malalagutan na kami ng hininga, humiwalay kami. How was the punishment? Tanong niya. Sa tingin ko maaari akong gumawa ng mga krimen upang makakuha ng ganoong punishment. Ngumiti ako ng nakakaloko. Tumawa siya, ang tawa na kinikilig ako. Okay enough, get ready. Kailangan ko na rin maghanda. Literal na tinulak ko siya sa closet niya. You look absolutely breathtaking, Jen. Napahawak si Daniel sa leeg ko, napaungol ako. Thank you, birthday boy. You look handsomely hot too. Naglagay ako ng basang halik sa leeg niya. Ganun ba? Huwag kang magsalita ng ganito. Kung hindi, hindi tayo lalabas ng kwarto ko ng 1 oras o 2. Shut up. Let's go. Hinampas ko ang kamay niya at hinila siya palabas. Birthday boy and his girlfriend is here. Pahayag ni Scott nang makarating kami sa garden. Ang mga decorator ay gumawa ng mahusay na trabaho. Halos madilim na ngayon, kaya naglagay ng mga fairy lights sa mga halaman at puno. Sa ilalim ng puno ay may drinks area. Ang food section ay malapit sa pool na nasa tabi lang ng garden. Ang mga balloons at paper flowers ay inilagay sa pagitan ng ilang mga tangkay ng mga halaman. Ito ay maganda. Nagustuhan mo ba ang palamuti? Tanong ko habang papunta kami sa drinks section. I really loved it. How did you manage to do it all? I had so much help. Malaking suporta ang iyong mga kaibigan, kapatid at magulang, tinulungan talaga nila ako sa lahat. Maraming salamat, Jen. I am really lucky to have you in my life. That you are. Hinawi ko ang buhok ko. Hey. I'm kidding. I'm kidding. It's the other way around. I'm lucky to have you in my life.
You my lady are in very much in mood to tease. Hinila niya ako palapit sa katawan niya. No right now, let's go, you have to cut the cake. Come on, guys, let's cut the cake, sabi ko sa lahat. Nagtipon ang lahat sa paligid ng mesa. Inilagay ang cake. Nandoon ang paboritong cookie dough flavor na cake ni Daniel. Come on birthday boy, cut the cake, sabi ni Peter. Is your hand moving? May problema ka ba? I mean matanda ka na diba? Biro ni Milzy. Remind me to smash the whole cake on your face, sabi ni Daniel kay Emilia. Make a wish and cut the cake anak, sabi ng mommy ni Daniel. Daniel cut the cake at kinantahan namin siya ng happy birthday. Pinakain niya yung cake sa lahat tapos nilagyan namin ni Emilia ng cake yung mukha niya. Wala siyang magawa dahil hawak-hawak siya ni Theo, Scott at Peter sa likod. Lumapit sa akin sina Theo, Scott at Peter na may hawak na malaking box na nakabalot sa gift paper sa kamay ni Scott. Hi guys, hey Jenny, sabi ni Peter. So anong meron? Tanong ko habang naguguluhan. Well, ito ang regalo naming tatlo sa iyo. Iniabot sa akin ni Scott. Para sa akin, pero hindi ko birthday ngayon, si Daniel. We know that, however, you were the one who had this idea of this surprise birthday party. Sobrang inisip mo talaga ang best friend namin. And look, he is so happy right now and it's because of you. You deserve it, paliwanag ni Theo. Theo, I did not do it for any reward or gift. I really care for Daniel. He is my boyfriend. It's nothing unusual. Sinabi ko ang punto ko. I know Jen. Please don't misunderstand us. Buti na lang ikaw ang unang girlfriend niya na sobrang nagpapasaya sa kanya, mahinahon at mahalaga ka sa kanya at syempre kami rin. It's just a token of friendship from all of us, sabi ni Peter. Tiningnan ko silang tatlo na nag-puppy face na hindi bagay sa kanila dahil ang ganda ng suot nilang coat at shirt. Sige, I will take it. Thank you so much guys. Niyakap ko ang bawat isa sa kanila. Anong nangyayari dito? Lumapit si Daniel at pinulupot ang kamay niya sa bewang ko. Nginitian ko siya. Regalo namin kay Jen, sabi ni Scott. Regalo, guys birthday ko ngayong gabi. Humalakhak si Daniel. Haha, alam naman namin yun. We gave gift to Jen for different reason at wag mo na kaming tanungin kung bakit. Hindi namin sasabihin sa'yo, paliwanag ni Theo. Sige, do whatever you want. Umiling si Daniel at ngumiti. Sa kabilang banda, si Daniel. Tapos na ang party. Mom, Dad, Milzy said we're back to my parents' house. Lahat ng mga kaibigan ko at mga kaibigan at kapatid ni Jen ay bumalik sa kanilang tahanan. Nagstay si Jen sa penthouse ko ngayong gabi. At sa kasalukuyan ay nakahiga ako na walang sando at tinatanggal ni Jen ang kanyang mga gamit. Oo, tumingin siya sa akin. Everyone gave me something or the other. Pero yung hinihintay kong regalo the whole day, hindi ko natanggap yung regalo. Malungkot kong sabi pero hinihila ko lang yung paa niya. Gaya ng lagi niyang ginagawa. Ganun ba? Kaninong regalo ang inaasahan mo? Lahat ng tao binigyan ka ng mga regalo doon. Well, I learned from her how to tease, siya ang magiging master nito. Never mind, makukuha ko naman ang regalong iyon. Nagkibit balikat ako at nagsimulang maglagay ng malalambot at basang halik sa kanyang panga at leeg. Nagsimula siyang umungol. Daniel, nauutol niyang sabi. Yes Gattino, sinadya kong tawagin siyang kuting sa Italiano. Alam kong gusto niya ito. Stop, hinihingal na sabi niya at humagikik. Pero bakit? Tanong ko nang walang kaalam-alam. Dahil may regalo ako para sa iyo. At gusto kong ibigay ito sa iyo kapag nag-iisa ka, ngayon na ang oras. Ngumiti siya at bumangon. Ngayon nag-uusap na tayo. Ano yun? Excited kong sabi. Pumunta siya sa closet at kumuha ng isang napakalaking kahon na nakabalot sa isang gift wrapper. What must that be? Eto, buksan mo. Iniabot niya sa akin ang box. Hindi ito magaan. Ano ito? Sinimulan ko itong buksan. Binuksan ko ang gift paper. Isa itong brown na kahon. Binuksan ko at OMG. Jen, nagulat talaga ako. Nagustuhan mo ba? Kinagat niya ang ibabang labi. Gusto ko. I fucking love it, sabi ko at niyakap siya ng mahigpit. Niregaluhan ako ni Jen ng gitara. Alam kong gulat na gulat kayo. I decided that day when we were at the Central Park and you said you playing guitar in your college days. And now you don't because of your hectic schedule but you enjoy it very much. And now maybe you can play something for me. Sabi ni Jen. I will definitely play something for you mi amor. Doon ko nasabi. Mi amor, mukha siyang gulat na gulat. Hinawakan ko ang mga kamay niya sa kamay ko. Yes Jen, naisipan kong mag-set up ng magandang cute na date para sa'yo kung saan aaminin ko ang nararamdaman ko para sa'yo, pero ngayon hindi na ako makapaghintay. I really can't wait. I'm in love with you my Jen.
I love you. I love you so freaking that it hurts. I can't imagine my life without you. Your smile, your eyes, your sassiness, your kindness, I fucking love everything about you. Sa tuwing hindi kita kasama, ikaw lang ang nasa isip ko. Baliw na baliw ako sa'yo, Jenilyn. And it's perfectly okay if you don't feel the same about me. I can't wait for you forever, my love. Sinabi ko lahat ng nasa puso ko. Pinalabas ko. Sa wakas ay sinabi ko sa aking babae ang nararamdaman ko para sa kanya. Tiningnan ko siya ng walang iba kundi ang pagmamahal sa kanya. Humihikbi siya. May nasabi ba akong mali? Masyado bang mabilis? Jen, I'm so sorry kung hindi mo nagustuhan. I love you too. Napangiti siya sa mga luha niya. Ano? Napatulala ako. Mahal niya ako. I love you too, Daniel. Napahagikik siya. Hindi na ako nag-aksaya ng oras sa paglapat ng labi ko sa kanya. Sinimulan niya akong halikan pabalik sa 1 segundo. Ramdam ko ang desperasyon, gutom sa halik niya. Sinimulan niyang igalaw ang kanyang mga kamay sa aking likod. Hinila ko siya palapit sa akin para wala ng gap between us. Sinimulan kong lagyan ng halik ang kanyang collarbone. Kinagat ko pa siya malapit sa earlobe niya. Alam kong iyon ang kahinaan niya. Napaungol siya nang kagatin ko siya, Daniel. What me amor? Bulong ko sa tenga niya. I want you now. Parang desperado siya. I want you too, baby. At napahiga na kami sa kama. Tinanggal ko ang bawat piraso ng damit niya at itinapon sa sahig. Nakahiga si Jen na completely naked sa aking kama na mukhang napakainit. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang mukha niya. You are so fucking beautiful, Jen. Binigyan ko siya ng halik sa noo. Humagikik siya na parang teenager pero nagustuhan ko. Sinimulan ko siyang halikan mula sa kanyang ulo, pagkatapos ay dahan-dahang pumunta sa kanyang leeg at dibdib. Dahan-dahang hinahalikan ang bawat pulgada ng kanyang katawan. And the way she was responding, ang mga ungol niya. My goodness, na-turn on ako. And then, we made love again and again that night. Napakasaya ng gabing iyon. Jen, my love, I promise myself and you that I will love you and care for you forever. I love you too, Daniel, you are my everything. Sa kabilang banda, si Jenilyn. Iminulat ko ang aking mga mata, napangiti ako habang nakatingin sa aking tabi upang hanapin ang aking boyfriend na mahal ko na payapang natutulog. Ang isang kamay niya ay nasa ibaba ng ulo at ang isa ay nasa kanyang katawan. Bahagyang nakahiwalay ang labi niya. Ang cute niya tignan. Last night was beyond perfect. At first Daniel was so gentle, at pagkatapos ng sinabi ko sa kanya na komportable ako, he was really rough, ngunit minahal ko ang bawat bahagi nito. Hindi ko naman ito unang beses pero ilang sandali lang, sobrang inalagaan ako ni Daniel. Ipinatong ko ang aking katawan sa aking siko at yumuko sa kanyang labi. Marahan ko siyang hinalikan sa labi. Nang aalis na sana ako ay nakita kong hinahalikan niya ako pabalik. Nagising siya. Saglit kaming naghalikan ng mahina at saka ako humiwalay. Dilat na dilat ang kanyang mga mata. Pinulupot niya ang kamay niya sa hubad kong katawan at ipinatong niya ako sa ibabaw niya. That's the best way para magising ako, sabi niya sa paos na boses. I will think about it, sabi ko at ibinalot sa akin ang mga kumot. Medyo nahihiya pa ako kay Daniel. No need to be shy, my love, sabi ni Daniel at bumangon sa kama na naka-boxers lang. I am, sabi ko sabay tingin sa baba. Lumapit siya sa akin at niyakap ako mula sa likod. Nilagyan niya ako ng malalambot na halik sa leeg ko. Daniel, napaungol ako sa sarap. Yes, sweetheart, why are you shy around? I don't know. Now if you will excuse me, mister, I have some urgent business to attend, sabi ko at tumakbo papuntang washroom. Pagbalik ko galing sa washroom, naligo at fresh, wala si Daniel sa kwarto. Dapat nasa dining room siya. Bumaba ako sa dining room, wala din siya. Daniel. Wala pa ring sagot, nasaan siya? Ngayon ako ay nag-aalala, wala din ang phone niya sa nightstand. Naisip ko na baka nasa damuhan siya. Pumunta ako doon at, ayan siya. May kausap siya sa phone. Nagpa siya kung takutin siya ng kaunti. Nakaharap sa akin ang likod niya kaya pupunta ako sa likod niya at sisigaw sa tenga niya. Nag-tiptoed ako papunta sa kanya. Nang makalapit ako sa kanya ay narinig ko siya ng malinaw. Stephanie, don't you understand? I can't talk to you right now. I'm with my girlfriend. Sino si Stephanie? At bakit ganito kausap ni Daniel? Look, I don't care what you do. Just leave me alone. Sigaw niya at nilagay ang phone sa table. Lumingon siya at syempre nakita niya ako. Kahit na napakaraming tanong sa isip ko, nagpa siya akong itago ang mga iyon. Hey, good morning, ngumiti ako. Good morning, Jen. Kailan ka pa pumunta dito? Kinabahan siya, I could sense it. Sandali lang kanina, may problema ba? Umagang-umaga ka sa phone mo, tanong ko.
Hinaplos ni Daniel ang mga braso ko at hinila ako payakap. Pinulupot ko ang aking mga kamay sa kanyang katawan sa isang mainit na yakap. Nothing. Tawag lang sa trabaho, nothing major. Binigyan niya ako ng isang tipid na ngiti sa labi. Bakit naman? Bakit siya nagsisinungaling sa akin? Kagabi ay nagmahalan kami ng may labis na pagnanasa. We confessed that we love each other, then why? Nagpa siya kung huwag tumalon sa anumang mga conclusion. Naisipan kong bigyan siya ng oras. Kaya iniba ko na lang ang topic. Okay, are you hungry? I'm making pancakes. Of course baby, I'm hungry. But first tell me, nag-enjoy ka ba kagabi? Was I too rough? Did I hurt you? Does it pain anywhere? Binombo ako ni Daniel sa mga tanong na ito. Nagustuhan ko kung gaano siya nag-aalala. I enjoyed every moment of last night. And yes, you were rough but I loved it. Trust me. And no, it doesn't hurt anywhere much. Hinalikan ko siya sa labi. That means it hurts. God. I should have been gentle. I'm sorry Jen. Daniel, it doesn't hurt, okay? And I loved it. Now stop with this and let's eat. I'm super hungry. Hinila ko siya papasok kasama ko. Kahit physically present ako sa dining room kung saan kami nag-aalmusal ni Daniel, nasa garden pa rin ang isip ko kung saan narinig ko si Daniel na may kausap na babae na si Stephanie. Ang pag-uusap doon ay tila hindi masyadong kaaya-aya. Alam kong hindi ko narinig yung kabilang side pero still. At saka bakit nagsinungaling si Daniel? Talagang hindi ito anumang tawag sa trabaho. Jen, napatingin ako kay Daniel na nagtataka. God, hindi ko narinig ang sinasabi niya. I'm sorry, I'm just. What were you saying? Tanong ko. Are you okay? Parang naanod ka sa kung saan. I'm good, just work things. There are 2 big conferences coming this month, nagsinungaling ako. Sige, pero wag mo na masyadong isipin. I know you will handle it. Binigyan niya ako ng nakakasiguradong ngiti. Ngumiti ako pabalik sa kanya pero alam kong hindi totoo ang ngiting iyon. Hindi ako nagtiwala sa kanya. The man who made love to me last night. Ang lalaking mahal ko. O nag-overthink ako tungkol sa isang tawag lang sa telepono. Sa kabilang banda, si Daniel. Ang kagabi kasama si Jen ay kahangahangang magiging isang maliit na pahayag. It was beyond amazing. It was indeed. The way she reciprocated to my touches was so. Pero kaninang umaga ay ginising ako ng walang iba kundi si Stephanie. She has the audacity to call me again nang malinaw kong sinabi sa kanya na huwag akong abalahin sa huling tawag niya. Oo, siya ay tumatawag at sinusubukang kumbonsihin ako para sa isa pang date sa kanya. She wanted another chance. Noong una ay magalang ako sa kanya dahil lang sa anak siya ng kaibigan ng aking ina, ngunit ngayon ay nababahala na siya. Siya ay naging napakamatigas sa pagkuha sa akin muli upang maaari naming ayusin ang aming mga pagkakaiba. 9 love daw siya sa akin. Literal na hindi ko siya maintindihan. And the worst part, kinailangan kong magsinungaling kay Jen dahil kay Stephanie. I mean, I could have told Jen about her but I didn't want Jen to worry about this unnecessary stuff. And knowing Stephanie AB, if she knew Jen is my girlfriend she will definitely try to hurt Jen, say something rubbish to her. Tiyak na hindi ko gusto yun. Hindi man lang ako pumasok ngayon sa opisina para hindi ako makaharap sa kanya. Nasa bahay ko pa rin ako. Pero ngayon nagigilty ako na nagsinungaling ako kay Jen. I do have slight idea na baka alam niya na nagsinungaling ako sa kanya. Dahil sa almusal ay nawala siya sa kung saan. Hindi siya gaanong nagsasalita gaya ng lagi niyang ginagawa. Sa tingin ko dapat kong sabihin sa kanya ang totoo. Hindi ko siya dapat itago sa dilim. Kinuha ko ang susi ng kotse ko at nagmamadaling pumunta sa parking. Sa kabilang banda, si Jenilyn. Kasalukuyan akong nasa cabin ko. Nasa ibang lugar ang isip ko. Nasa garden pa rin ito. Iniisip ko pa rin ang kasinungalingan ni Daniel. Bakit kailangan niyang magsinungaling sa akin? Sobrang transparent namin sa relasyon namin. At least naging ako, ni kahit isang maliit na bagay ay hindi ko inilihim sa kanya o nagsinungaling sa kanya tungkol sa anumang bagay. May kumatok sa pinto ko. Come in. Pumasok ang isa sa employee at sinabing, Ma'am Stephanie Delgado is there outside and she claims she doesn't need an appointment to meet you. You see, Daniel had instructed that people should take my appointment too. But Stephanie Delgado. Siya kaya ang kausap na Stephanie ni Daniel noong umaga? Kung oo, bakit siya nandito? Sino siya? Upang makuha ang lahat ng mga sagot na ito ay inutusan ko ang empleyado na papasukin siya. Sa loob ng ilang segundo ay pumasok sa aking cabin ang isang babae na malamang nakasing edad ko, nakasuot ng itim na mini dress na high heels, malalim na pulang kolorete at blonde ang buhok. Hi Jenilyn, it's nice to meet you. Sabi niya pero super evil ng boses niya. Hi, can I ask how do you know me? Of course darling, you are Daniel's girl right? I was Daniel's girl. I was his girlfriend who he loved so deeply.
Pero alam ko at alam na alam niya na mahal niya pa rin ako. Puno ng galit ang mga salita niya sa akin. Ex ba talaga siya ni Daniel? He never told me about her, at mahal pa rin ba niya gaya ng sinasabi niya? Look, I can't trust you with any of such bullshit you are saying, so please just shut up and live, sabi ko. I have to trust Daniel, right? Boyfriend ko siya, mahal niya ako. Jeneline, I think you do need a little evidence that he is still in love with me. Napangiti siya at kinuha ang cellphone sa bag niya. See, my call logs. Nag-uusap kami ni Daniel kahit na magkarelasyon na kayo. On call pa rin kami. May mga tawag mula sa kanya at mula rin sa kanya. Nag-usap talaga sila. This is the photo from one of our dates to prove Daniel and I dated. May picture nila ni Stephanie sa isang restaurant. I even talked to him today morning. And you were with him that time. Siya na mismo ang nagsabi sa akin. Totoo din yan. Ngayon pinagkakatiwalaan mo ba ako sa mga sinasabi ko? Mahal pa rin niya ako, Jeneline. Hindi ka niya mahal kahit na sinabi niya sa'yo na mahal ka niya. Babalik siya sa akin kaagad. At iiwan ka niya. Ikaw, hindi ang gusto niya, ako ang gusto niya. Puno ng luha ang mga mata ko. Una si Caleb at ngayon si Daniel. Dear God, bakit? Please live, sabi ko sa mahinang boses. Okay darling, bye. Kumindat siya at lumabas ng cabin. Umupo ako sa couch. Iyak ako ng iyak. Sobrang nasaktan ako sa pagtataksil ni Daniel. Bakit kailangan niyang gawin yun? Boss ko siya. We would have keep our relationship professional kung in love pa rin siya sa ex niya. Instead he chose to break my heart. Biglang bumukas ang pinto ng cabin ko, bumungad dito si Daniel. Jen, bakit siya nandito ngayon? Pagkatapos ng lahat ng drama, sinira niya ang tiwala ko, ang puso ko. Naniwala ako sa kanya nung sinabi niyang magiging loyal siya sa akin. Naniwala ako sa kanya nung sinabi niyang hindi siya magiging katulad ng ex ko. Sa kasamaang palad, ginawa niya talaga ang ginawa ng ex ko. Niloko ako ni Daniel. Pinunasan ko ang mga mata ko, sinusubukan kong tingnan ang emosyon sa mga mata niya. Ano kaya ang sasabihin niya? Itatago pa ba niya sa akin? O siya ay magiging malinis? Jen, bakit ka umiiyak? Sobrang lapit na niya ngayon sa akin. Hahawakan na sana niya ang pisngi ko nang itulak ko ang kamay niya. Sabihin mo sa akin, Daniel, may nangyari ba para umiyak ako? May ginawa ka bang magpapaiyak sa akin? Parang kutsilyo ang sinabi ko, but he deserved it. Jen, listen, pinigilan ko siya doon. First of all, Miss Mondragon, from now on. Second, I don't want to hear any bullshit mula sa'yo kasi I have had it enough from your beloved ex, bumura ako. Panay ang gulat ni Daniel. Hindi niya siguro inaasahan na pupunta si Stephanie dito at kakausapin ako. Minasahin niya ang kanyang templo at nagpatuloy patungo sa akin. Huwag kang lalapit, Mr. Anderson. Heartbreaker ka, cheater ka. Naririnig mo yun, cheater. Nagsisisi ako kagabi. Jeneline, please don't say that. Look, I'm going to tell you everything. Kailan, Daniel? Kailan? After some stupid ex of yours reveal everything. Hindi ko siya ex, for heaven's sake. Medyo sumigaw si Daniel. Oo, at ang Washington DC ay hindi ang capital ng the United States, sagot ko naman ng may sapat na sarcasm. Hindi ko alam kung paano ako napunta sa ganitong sitwasyon. Jeneline, please listen and trust me. Stephanie is not my ex. She is nothing to me, she was nothing to me. Oh yes, then why were you in touch with her for past so many days? Bakit mo siya kinausap kaninang umaga? The morning after we first had sex. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit mo itinago sa akin? Bakit mo sinira ang tiwala ko? Isang malakas na hitbi ang pinakawalan ko, nasaktan ako. At hindi ako natakot na ipakita ito sa kanya. Dapat alam niya kung gaano niya ako nasaktan. Oh my Jen, mabilis na lumapit si Daniel at hinawakan ang mukha kong lumuluha. Umiiyak pa rin ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. Mahal na mahal ko siya kaya ako nasasaktan ng sobra. Don't cry, please don't cry. You have cried enough, please don't cry. I'm sorry. I'm so sorry. Patuloy niyang pinunasan ang mga luha ko. Pinaiyak mo ako, Daniel, even when you promised you won't. If you wanted to play games, you would have played with some other girl. Alam mo ang nakaraan ko, tapos pinaglaruan mo rin ang nararamdaman ko. Medyo mahina na ang boses ko kumpara kanina dahil siguro sa pagod sa lahat ng drama. Jen, I didn't want to play with your feelings, heck I didn't play you. I love you. My love for you is real. Ang pagkakamaling nagawa ko ay ang hindi ko sabihin sa'yo ang tungkol kay Stephanie. Dapat sinabi ko na sa'yo. Umiling siya. He said I love you, does he? Nahihirapan akong paniwalaan siya ngayon, can you imagine? The person whom I trusted my life with. Hindi ako makapaniwala sa kanya. She isn't my ex-girlfriend.
She is not my girlfriend. She will never be my girlfriend or anything. Jen, I want you, sweetheart. I want no one else in my life. Then why the heck did she came here and told me that you guys dated? Daniel, she even showed a photo of you guys. And that was not photoshopped, I could say, kontra ko. Before we started dating, my mom set me with Stephanie. She is my mom's friend's daughter. Yes, we went on a date. That photo must have been of that date. But I don't like her at all to take things forward. I liked you then, so I told her this won't work. After that, kahit nung nag-date kami, she keeps pestering me to give her another chance as she is in love with me. I clearly told her that I love you, Jen. I don't want to be with her. Today also she called me. I gave her an ultimatum today that she stop all this. Nakatingin lang ako sa kanya, hindi ko ma-digest yung sinabi niya. Must that girl be so head over heels with Daniel na naglakas loob na lumapit sa akin lahat ng kasinungalingan na iyon para masira ang relasyon namin? Bumalik ako sa pag-iyak, tinakpan ko ng palad ko ang mukha ko. I think I jumped way too much. Masyadong madami ang sinabi ko kay Daniel, I was hurtful to him. Hey, bakit ka umiiyak? Hindi ka ba naniniwala sa akin? Wait, let me call mom, she will. Kinuha ni Daniel ang cellphone niya sa bulsa habang nakahawak pa rin ang isang kamay niya sa pisngi ko. No, Daniel, no. I'm crying because I was so fucking hurtful towards you. I said so many mean things to you and you didn't even shout at me once for all that, kahit alam mong mali ako. I'm sorry, please forgive me. Jen, don't say sorry. You were misunderstood, that's it. Sawa ka na sa lahat ng kasinungalingan. Ilabas mo lang ang iniisip mo at okay na yun. At tungkol sa mga masasakit na sinabi mo sa akin, don't worry about it, alam kong hindi mo sinasabi ang lahat ng iyon mula sa iyong puso. Binigyan niya ako ng matamis na ngiti niya. Why are you so good? Can't you be a little bad? It is my fault na pinaniwalaan ko lahat ng sinabi niya. I should have trusted you and I didn't, Daniel. I'm really sorry for that. Quiet. I love you, my Jen. Binigyan niya ako ng masuyong halik sa noo. Napangiti ako sa mga luha ko. I love you too, my Daniel. The most magical 3 words. Tumawa siya. Kasalukuyan akong nakaupo sa kandungan ni Daniel. Pareho kaming ayaw magtrabaho pagkatapos ng lahat ng drama, kaya nanatili lang kami sa aking cabin na magkayakap. I felt so much at peace after all the confrontation. Also, I feel stupid at masama kung paanong hindi ako nagtiwala kay Daniel at lahat ng pananakit sa kanya. Kung ako ay nasa kanyang lugar ay maaaring ako ay bumagsak sa galit. Pero hindi niya ginawa. Nakatayo siya doon at nakikinig sa lahat ng kalokohan ko tungkol sa kanya. Pagkatapos ay sinabi niya sa akin ang lahat ng mahinahon, at muli niya akong niyakap na para bang wala akong sinabing masakit sa kanya. Ibig kong sabihin, gaano pa ba ako maswerte? Daniel, sabi ko sa malambing na tono. Yes, my love, bumaba ang tingin niya sa akin. Napangiti ako sa endearment niya, I wanna make it up to you. And how are you going to do that? Binigyan niya ng pilyong ngiti. I'm going to take you out on a date. Pupunta muna tayo sa amusement park at pagkatapos ay mag-dinner. What say? Excited kong tanong sa lahat. Isang amusement park, tumawa siya. Oo, bakit? Ayaw mo ba sa mga rides? Hindi naman ganoon pero parang ang tagal kong hindi nakapunta doon. Paliwanag ni Daniel. Oh no worries, pupunta tayo ngayon. I love going on the rides. Pumalakpak ako sa excitement. Talaga, so hindi ka natatakot sa rides, the height. Isang maliit na halik ang ginawa niya sa pisngi ko. Gusto niya ang pagiging touchy, at gusto ko rin ito. Hell no, what is there to get scared? If you are thinking that your girlfriend right here is afraid of adventures then, you are highly mistaken, mister. Pinisil ko ang ilong niya. Aha, we'll see miss, who is scared and of what? Excited na talaga akong isama si Daniel sa isang date. Palagi niya akong inilalabas, sa mga hapunan, sa bowling, sa paintball session, sa mga club, literal sa lahat ng dako. Siya ay master ng mga date. Pero hindi pa kami nakakapunta sa amusement park. Kaya ngayon kami ay pupunta. Yes. Nagpa siya akong magsuot ng super casual na outfit for the day. Denim shorts, black floral top, white sneakers, black backpack, at shades. As I was taking him out today, napagdesisyonan kong susunduin ko siya. Kaya hindi na ako nag-aksaya ng oras ay kinuha ko na ang susi ng kotse ko at nagmaneho papunta sa penthouse niya.
"Hi there handsome," sabi ko pagkababa ko ng sasakyan. Hinihintay ako ni Daniel sa labas ng bahay niya sa garden niya. "Hi there hottie," kumindat siya at hinatak ako ng mahabang halik. Naadik ako sa mga halik niya. Nakasuot din ng casual outfit si Daniel. Olive green color shirt, black pants, dark gray at white sneakers. "Ready to go?" tanong ko. "With you always," matamis niyang sabi. "Halika na." Hinawakan ko ang kamay niya at binuksan ang gilid niya ng pinto gaya ng ginagawa niya sa akin lagi. Gusto kong makaramdam siya ng pampered. Palagi niya akong binibigyan ng regalo, chocolates at kung ano-ano pa. Hindi naman sa wala akong ginagawa para sa kanya. I do, pero sa lahat ng drama na nangyari kahapon gusto ko lang maramdaman niya na mahal ko siya at kung wala siya ay walang saysay ang buhay ko. Sa kabilang banda, si Daniel. Gaya ng dati, si Jen ay mukhang kamangha-mangha. Siya ay literal na nagdadala ng anumang hitsura. I have seen her in formals, pajamas, party gown, casual dresses, also not to forget sexy lingerie. She looks fantastic in every style. Para sa araw na ito ay talagang nasa sabik ako. Ito ang unang pagkakataon na ilalabas niya ako. To be honest, ang sarap sa pakiramdam. Sa bawat relasyon, hindi lamang responsibilidad ng mga lalaki na isama ang kanilang babae sa isang date. Kahanga-hanga ang pakiramdam ng mga lalaki kapag inilabas sila ng kanilang babae. "So madam, saang amusement park tayo pupunta?" tanong ko kay Jen. She was driving today. "We are going to. I'm not gonna tell you this easily." "Anong masaya dun?" "Sige, hayaan mo akong manghula. Kapag nanalo ako, hahalikan ako ngayon." "Done deal." "Done deal." Napangiti siya. "No, nanalo ako." Nagsimulang sumigaw si Jen. "Oh Jesus, do I get another guess?" tanong ko na may pagmamakaawa. "Haha, no, you don't. Nawalan ka ng chance na halikan ako love," sabi niya ng masama. "I can kiss you right kahit ganito. I don't need a chance miss. Should I?" Yumuko ako ng kaunti. Tumawa siya. "No please, I'm driving. Look, see we are here. See for yourself kung nasaan tayo." Tinuro ni Jen ang kaliwa namin. Sa kabilang banda, si Jenilyn. "Luna Park, wow Jen. Halika na." Sinenyasan ko siyang lumabas ng sasakyan. "This is amazing Jen. You are not even New Yorker, still you managed to bring me to such a amazing amusement park. Glad you liked. And Mr. Google and Natasha helped me with it." "So yeah," napangiti ako. "Let's get started." Siyempre, ano pang hinihintay natin? Sa sinabi ko ay tumakbo na kami sa loob ng amusement park. Mabilis akong kumuha ng ticket para sa aming dalawa. "Punta tayo sa Coney Tower. You are not afraid of heights, diba?" tanong ni Daniel. "Hell no. Like I said before, I am not afraid of anything. Let's go," nakaistilong sabi ko. "Okay." Tumawa siya at pinagsalikop ang mga kamay namin. "2 seats please," sabi ko sa worker over the ride. "This way please," sagot niya. Nagpasalamat kaming dalawa at pumunta na sa upuan. Ito ay isang ride kung saan nakaupo ka kasama ng 12 iba pang tao sa isang circular na pattern. Kapag nagsimula ang ride, unti-unti kang dadalhin sa pataas na direksyon at pagkatapos ay may mga sunod-sunod na bounce at free fall drop. Nakakatuwa talaga. Sinenyasan kami ng worker na ilagay ang aming mga seatbelt. Napatingin ako kay Daniel, nakatingin na siya sa akin. "Ready?" tanong niya. Hinawakan ko ang kamay niya, at ngumiti. "Yes." Unti-unting nagsimulang umakyat ang tower. Naririnig ko ang mga tao na nagsasabing "Oh my God, it's going up, Jesus" at kung ano-ano pa. Nakarating kami sa taas. May mga butterflies sa tiyan ko. Any moment the tower would have a free fall and go down suddenly and fast. And it went. Wuho. Sabay-sabay na sigaw naming lahat. This went for 4 to 5 times. Every time na aakyat ang tower, magkatinginan kami ni Daniel and bam, it would go down. That was fun, sabi niya pagkalabas namin ng ride. Yes, definitely. What next? Tanong ko sa kanya. Luna 360, what say? Hindi ko pa nasusubukan yan. Subukan natin. Nagkibit balikat ako. Oh my God, kailangan mong subukan, sabi niya at hinawakan ang kamay ko. Umupo na kami. Ito ay medyo tulad ng unang ride, but it was more thrilling. Ngayon kami ay gumagalaw tulad ng isang pendulum. Ang rush of land at sky mesh habang lumilipad ang Luna 360, nagpapagaling sa amin sa pamamagitan ng G-force na nag-uudyok sa dalawang pag-indayog at fluid spinning motion. It was amazing.
Now you say which ride? Tanong ni Daniel nang tuluyan na kaming tumigil sa pagtawa pagkatapos ng napakagandang Luna 360 ride. Piggy ride, inosenteng sabi ko. Oh, someone is tired so early. Nagtaas siya ng kilay. I'm not tired, I'm hungry. Please let's eat something and then continue with other rides. We had our snacks. Hindi na kami gaanong kumain kasi parang masusuka kami sa mga rides. Sa wakas binilhan ako ni Daniel ng cotton candy, kahit na sinabi ko ngayong araw na ito sa akin. Let's go to the Coney Island Cyclone. Tumalon ako. Sigurado ka bang hindi ka matatakot? It's way more thrilling than our previous rides, Jen. Hindi ako natatakot, okay. Ngayon wag na tayong mag-aksaya ng oras, medyo naiirita kong sabi. Ang cyclone ay umabot sa pinakamataas na bilis na 60 milya kada oras, nagdadala ng 24 na pasahero, at ipinagmamalaki ang kabuuang haba ng track na 2,640 talampakan. Bilang pangalawa sa pinakamatarik na wooden roller coaster sa mundo, ang cyclone ay nagtatampok ng adrenaline-charged plunge na may sukat na 85 talampakan sa isang uncompromising anggulo ng pagbaba na halos 60 degrees. Ang mga nakakatuwang pagbaba, mga curves, 27 variation ng elevation at isang paikot-ikot na layout ay ginawa itong iconic na wooden coaster na isang walang hanggang classic at pagkatapos ng higit sa 70 taon ng operasyon ng cyclone ay naghahatid pa rin ng mga thrills. Honestly, Daniel, I loved this the most. What a thrilling and exciting ride it was. Wait till the final ride, Jenny, let's take you to the Thunderbolt. Sabi niya at ipinatong ako sa balikat niya at tumakbo ng literal. Thunderbolt features a 9-seat car with a state-of-the-art restraint system, an audacious 90-degree drop, with inversions, turns, and enough G-force to captive us. The impressive orange-colored steel behemoth's twisted layout erupts into the cityscapes. Experience the 2,233 feet of pure acceleration, twists, bends, and plunges. I have to admit, this was the final ride. The 90-degree fall is something else. Diba? Sabi ko. Yes, Scott, Theo, Peter and I have enjoyed this ride the most. Kahit medyo natatakot si Scott sa ride na ito ay ginagamit niya para ipakitang hindi siya duwag. Aha, I will remember to tease Scott with this. Ngayon ano, tanong ko malapit na ang closing time. Let's go home, now I feel tired with spending all day enjoying rides. Sabi ni Daniel na ikinatuwa ko dahil napagod din ako. Habang naglalakad kami papunta sa kotse ko, bigla akong hinila ni Daniel palapit sa kanya at kinuha ako para sa isang masarap na halik. Malambot at mabagal. Sabi ko na nga ba, adik ako sa mga halik niya. Thank you for the best date, Jen. I love you. Sabi niya at hinalikan ako sa noo. Glad you enjoyed, and I love you too. Hinila ko siya para sa isa pang halik. Sa kabilang banda, si Daniel. Jeneline Mondragon Coffee Place, sabi ko sa intercom. Right on it, sagot niya. Sa loob ng ilang minuto, kumatok siya sa cabin ko. Come in. Here is your coffee. Ngumiti siya at iniabot sa akin. Thank you, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi mo kailangan kumatok sa pinto? Daniel, I don't want people to call me ill-mannered or something. And just because you are my boyfriend I don't want to behave unprofessional, katwiran niya. Isa ito sa nagustuhan ko sa kanya. Hindi lang siya sumasama sa pinapagawa sa kanya ng mga tao. Siya ay may kanyang mga opinyon. Naniniwala siya sa kanila at namumuhay na parang gusto niyang mabuhay. Okay, madam. Now back to work na. But not without a kiss, sabi ko at pumunta sa kanya. Someone is needy. Is that you, Mr. Anderson? Yes, I am very needy. Now give me a kiss. Sabi ko, hinalikan ko siya sa labi niya. Ibinuka niya ang labi niya para makapasok ako. Ilang sandali pa kaming nagayos bago may kumatok sa pinto. Naghiwalay kami, come in. Sabi ko at bumalik sa upuan ko. Good morning, Mr. Anderson, morning Jeneline. Sabi ni Henry, ang bago kong finance head. He was hired after I fired. Siya ay nagpapatunay na siya ay isang mahusay na empleyado. Morning, what do we have, Henry? Sir, this is the file with each and every financial aspects of the deal with Mr. Smith. Pros and cons if we invest in his company with the percentage you have quoted in the meeting. Iniabot niya sa akin ang file. Alright, I will have it checked. I would like to do that myself but right now I am busy. Jen, please go through this file with minute attention.
Read it very carefully. Revert back to me by 4 p.m. On it, Mr. Anderson. Si Jen at Henry ay parehong umalis sa cabin. Daniel, nabasa ko na lahat ng nasa file na ito. I think it's alright. But please you also give this a quick read. If you ask me, it's a green signal. Sige, babasahin ko ito at ipapadala ko ang copy ngayong gabi sa personal assistant ni Mr. Smith. But first let's go out for a coffee. Sabi na umalis na kami ng cabin. It was now 7 p.m. already, pagod na pagod ako. Nakaalis na si Jen. Si Tessa, ang girlfriend ni Sam ay darating ng ilang oras sa New York at pagkatapos ay patungo sa Roma. Kaya lumabas sila ni Jen para maghapunan. Sinabi niya sa akin na sumama ngunit gusto kong mag-enjoy sila doon ng mag-isa. Kung wala ako o si Sam. Maya-maya lang may kumatok, come in. Good evening Mr. Anderson. I came on to check that you have signed the deal paperwork. Actually not. But it's okay. Gagawin ko agad. Na-check na ni Jeneline. And whatever talk I had with Mr. Smith was beneficial so let's go ahead with it. Okay, there is the file. Yes. Pinirmahan ko ang deal para sa kumpanya ni Mr. Smith. Umaasa ako na ang deal na ito ay magbibigay sa amin ng competitive advantage sa market. Thank you Mr. Anderson. Umalis si Henry sa cabin ko. There was nothing else I had in my agenda, so I left the company for the day. Pagmulat ko ay nakita ko ang pinakamagandang babae na mahimbing na natutulog sa tabi ko na nakatakip ang aking mga braso sa kanyang katawan. Araw-araw pakiramdam ko ako na ang pinakamaswerteng lalaki sa buhay habang nakakasama ko si Jen. Si Jen ay kamangha-mangha, maganda, talented, mabait, maalaga, she is a darling. At hindi ko pa nasasabi kahit kanino pero iniisip ko na pakasalan siya. Medyo matagal na kaming nagde-date, mahal namin ang isa't isa, ang aming mga pamilya ay gusto ang isa't isa at kami. Para maistorbo ang pagpaplano ko, tumunog ang phone ko, it's Theo. Hi, good. Hindi man lang niya ako pinatapos. See the news. Nakita mo na ba? Where are you? Isang oras na kitang tinatawagan ka rin ni Scott at Peter. Where the fuck are you? Literal na sumigaw siya nang walang tigil. Okay so anong nangyari at sinigawan mo ako ng alas 7 ng umaga? Tinanggal ko ang kumot at pumunta sa balcony para hindi maistorbo si Jen. The deal you signed with Mr. Smith. What were you thinking? Did you even check what was written on the clauses? Or you just signed it in the sleep? Of course I read. Teka sandali. Hindi ko binasa sa sarili ko pero pinagdaanan ito ni Jeneline ng maingat. Sabi niya, good to go na ang deal. And to top of that, when I had meetings with Mr. Smith pumayag siya sa mga terms ko. Oh God Daniel, anong ginawa mo? I get that Jen is your girlfriend but professionally you should have checked the deal by yourself. Bakit anong nangyari? Can you just tell me already? Ang deal na iyong nilagdaan ay nagsasaad na ang bagong pakikipagsapalaran sa negosyo na iyong sisimulan kay Mr. Smith sa Chicago 75% ang kita pagkatapos ng buwis ay mapupunta sa kanya, ikaw ay magsisilbi bilang isang Del Credere agent. Dagdag pa, ang lahat ng mga gastos sa construction ng opisina sa Chicago is to be borne completely by Anderson Clothing. Naputol lang ang isip ko. Ano ang sinabi niya sa akin? Totoo ba ito? O ito ay isang bangungot? Oh God! Please tell me you are pulling some pranks. Sinabi ko. I wish Daniel but right now just reach the office. We have to find a legal solution to it soon. Kasi yung mga investors natin, shareholders, agitated na about this decision. Yes I'm coming. And please bring Jen, we will have to talk to her, because she was the one who read the deal papers. Do you think she is involved in this? Tanong ni Theo at saglit akong natulala. How can I not trust on Jen? The love of my life. Paano niya magagawa ito sa akin? Sa kumpanya. Alam niya kung gaano kahalaga sa akin ang trabaho ko, ang kumpanya ko. Hindi niya magagawa ito. Ngunit paano ito nangyari? Siya lang ang nagbabasa ng clauses. Hindi ko alam Theo, we'll reach in 30. Pagkababa ko ng phone ay pumasok na ako sa kwarto at nakita ko si Jen na payapang natutulog. She is a heavy sleeper I must say. Jen, wake up. Come on, Jen. 5 more minutes please. Bumulong siya sa pagtulog. Jen, may emergency. Kailangan na nating umalis at pumunta sa opisina, sabi ko at nagsimulang maghanda. Anong nangyari? Agad siyang bumangon. The deal with Mr. Smith, it's all haywire.
The clauses which we put are absent and all the clauses present are absolutely not beneficial to us. That is why our investors and shareholders are demanding us to cancel the deal. Sa kabilang banda, si Jenny Lin. What the actual fuck? I thought. Paano ito mangyayari? Paano nangyari ito, Daniel? Binasa ko ang file na binigay mo sa akin. I mean, not right now. Kailangan muna nating makarating sa kumpanya. Hindi na lang pinansin ni Daniel ang paliwanag ko. Tumango ako ng mahina. To be honest, hindi ko alam kung anong mangyayari. Sana pagkatiwalaan ako ni Daniel dito. Sa kabilang banda, si Daniel. Ayoko talagang maghinala kay Jen. Alam kong hindi niya magagawa ang ganoong bagay. Siya ay may gininto ang puso. Kahit kailan ay hindi niya mapagalitan ng mga junior niya sa kumpanya. Paano niya ito magagawa? Ang unang bagay na gagawin ko ay suriin ang CCTV footage ng aking cabin. Walang nakakaalam na may CCTV camera sa loob ng cabin ko. Bawat sulok ng building ng kumpanya ko ay natatakpan ng CCTV pero ang cabin ko gaya ng iniisip ng lahat. Nakarating kami sa Anderson Clothing. Nakatingin sa akin si Jen na may tensyon sa mukha, alam ko yun. Pero hindi ko siya pinansin kusa. I didn't want to shout or yell at her for someone else bad doing. Pagdating namin sa cabin, nandoon na sina Theo, Scott at Peter. Kakausapin na sana ni Peter si Jen pero pinigilan ko siya. Before anything else, we will going to check my cabin CCTV footage. Wait, ano? May CCTV camera ka dito? Gulat na sabi ni Scott. Yes, I do. Now come on. Jen, sit please. Sabi ni Jen, kinakabahan daw siya. Gusto ko sana siyang yakapin ng mahigpit ngayon. Paanong hindi namin alam ang tungkol dito, Daniel? Tanong ni Peter. Hindi ngayon ang oras para dito. Sabi ko habang sinisimulan ko ang CCTV footage noong araw na ibinigay ko ang file na iyon kay Jen. Lahat kami ay tumitingin ng mabuti sa footage, ayaw naming makaligtaan ang isang detalye ng araw na iyon. Nakita namin si Jen na papasok sa loob ng cabin ng 3:55 PM, itinago niya ang file na iyon sa loob ng aking unang drawer. Pagkatapos noon ay lumabas na siya ng cabin. Sa 4:13 PM nakita namin si Henry na papasok sa loob ng cabin ko. Bakit siya nandito? Hindi ko siya tinawagan, kahit wala ako. Teka. Binuksan niya ang drawer gamit ang duplicate key. Paano siya nagkaroon nito? Kinuha niya ang file ng deal ni Mr. Smith. Pinapalitan niya ang file, at pagkatapos ay dadalhin niya ang totoong file. Bloody bastard. How dare he do this? How dare he betray me and my company? Wait a second, ibig sabihin wala talagang ginawa si Jen gaya ng naisip ko. Habang tinitingnan ko si Jen ay naliligaw siya sa sarili niyang pag-iisip. Medyo niyugyug ko siya, what are you thinking, love? Daniel, I mean, do you now believe right that I had nothing to do with this? Please understand, I would never do this to you or anybody for that matter. Ramdam ko ang pagkadesperado sa boses niya. Kawawang Jen, idiot ako. Tuluyan ko na siyang hindi pinapansin simula umaga na nagpaparamdam sa kanya sa nararamdaman niya ngayon. Jen, please get this, that I never doubted you. Never. I was not talking to you kasi first I was tensed myself thinking who and why would someone do this. And second, ayokong sigawan ka ng hindi ko alam dahil sa isang tao. So please don't get this idea of me not trusting you. I love you, Jen, and I completely trust you, my love. Sabi ko habang kinulong ang mukha niya. Humihikbi si Jen, oh thank God, Daniel, I love you too. And thank you for trusting me. Niyakap niya ako ng mahigpit. Ang sandali na hinihintay ko mula umaga. No need to say thank you. Bulong ko habang tinatapik ang likod niya. Okay, we have no more tissues left, guys. Kaya kung pwede lang itigil mo ang lovely-dovey stuff mo for some time, we have got some ass-kicking to be done, sabi ni Scott. Natawa naman si Jen. Oops, nakalimutan ko na may audience pala kami. Yes. Tingnan ko kung naruroon si Mr. Henry ngayon o nakaalis na ng lungsod. Denial ko ang reception ng Finance Department. Hello, Anderson Clothing, Finance Department, how can I help you? I am Daniel Anderson speaking, send Henry in my cabin. Oh hello Mr. Anderson, I'm afraid Mr. Henry is on leave for a week. Okay, send his every material which he has kept on his workplace, even his laptop. We'll be on it, sir. Itinago ko ang telepono, as suspected he is on leave, sabi ko sa lahat. But why need to talk to him? We can directly sue Smith, of course he is involved on this. Yes, we are going to do that.
But I also need to find this Henry. He was my employee. I used to pay him. And he betrayed me, so he has to pay for his deeds. Hinampas ko ang mesa. Today was the day. I was going to propose Jen today. Yes, can you believe it? Well, kaya ko naman dahil ito ang matagal ko nang gustong gawin. Mahal na mahal ko si Jen. Gusto ko siyang nasa tabi ko habang buhay. Sana sabihin niya na yes. I mean, alam kong mahal niya ako. Ngunit maaaring isipin niya na ang kasal ay isang medyo mahalagang desisyon at baka isipin niyang mabilis ito. Pero kahit anong mangyari, mamahalin ko siya hanggang sa walang hanggan. Kaya kong maghintay sa kanya ng tuluyan. Ang tanging bagay lang ay dapat maging masaya siya. Anyways, nagpadala na ako ng dress para kay Jen. Sinabihan ko na si Natasha na siguraduhin isusuot niya ang dress na iyon. Ito ay ayon sa kanyang kagustuhan, sigurado akong magiging maganda siya sa dress na iyon. I have already made the arrangements for the proposal. It is going to be at the top floor of the Empire State Building. Oo, madalas kaming pumunta doon ni Jen para mag-date, isa ito sa mga paborito naming spot para sa mga date. Magkakaroon ng maraming tao pagkatapos ng proposal na isinasaalang-alang at umaasang sasabihin niya ang yes. Sina Mommy, Daddy, Emilia, Seb, Theo, Scott, Peter, Sam and Tessa, Natasha and Carter at Mia. Ang lahat ng ito ay mula sa aming pamilya at mga kaibigan. Ang iba ay paparazzi at few reporters mula sa iba't ibang magazine. Gusto nilang magkaroon ng interview pagkatapos ng proposal. Sana maging maayos ang lahat. Sa kabilang banda, si Jeneline. Pinipilit ako ni Natasha na isuot itong dress na binili niya sa kung saan. Hindi naman sa masama ang dress pero sobra. Nakikipag-date lang ako kay Daniel. Hindi sa ilang award show. I guess I didn't have any other choice to her constant, and I should say successful pestering. Okay fine, I will wear the dress. It was a beautiful dress indeed. Excited na talaga ako sa date. Ito ay isang normal na date. But being with Daniel never feels like normal. It feels exciting. Habang nagbibihis ako, dumating ang driver ni Daniel para sunduin ako ayon sa sinabi ni Daniel. Pwede mo bang sabihin sa akin kung saan tayo pupunta? Tanong ko dahil tinakpan ako ng blindfold ni Natasha. Yes, can you guys believe this? No ma'am. Utos ni sir na maging maingat sa lahat ng bagay. Oh gosh, I'm gonna kill Daniel, napangiwi ako. Gisingin mo ako pagdating natin. Ano ang dapat kong gawin? Nakapikit na talaga ako. Let's sleep. Sige po ma'am. Sa kabilang banda, si Daniel. Maaaring nandito si Jen anumang minuto. Alam kong madidismaya siya dahil sinabi ko kay Natasha na I blindfold siya. Noong Jen, she must have asked 100 questions to Natasha asking why she need to be blindfolded. Oh, nakita ko ang sasakyan na paparating. Ha, come on Daniel, you can do this. Nang huminto ang sasakyan, binuksan ko ang pinto, naka-blindfold si Jen ayon sa plano. Jen, come on. Kinuha ko ang kamay niya sa kamay ko. Daniel, what is this? Why the heck have you blindfolded me? It is so frustrating. Bumaba siya. Alam kong darating ito. It's matter of few more minutes Jen. Please come with me. Sabi ko habang inaakay ko siya sa entrance. Sige. How much more time? Tanong ni Jen. Alam kong naiinis siya pero wala akong magawa. One more minute sweetheart. Malapit na tayong makarating. Saan mo ako dadalhin? Sa space o ano? Napangiti ako sa sagot niya, typical Jen. Sige, buksan mo ang blindfold mo. Pumwesto ako sa likod niya, nasa harap niya ang decoration. Isa itong hugis puso na mga pulang rosas at may mga candle sa mga gilid, at sa dulo ay may nakasulat na Marry Me. Sa kabilang banda, si Jeneline. Binuksan ko ang blindfold ko, at oh my god, ito ay isang napakagandang decorations. Sandali, nasaan si Daniel? Ginawa niya lahat ng ito. Lumingon ako at nakita ko si Daniel na nakatingin na at nakangiti sa akin. Daniel, all this. Hinawakan ko ang mga braso niya. Naging emosyonal ako. Wait for the actual surprise Jen. Meron pa. Of course, Jen, I love you. I love you so much. Words will always fall short to express my love for you but we'll try. You are literally the best things ever happened to me. I'm grateful that somehow in this crazy universe with infinite possibilities, destiny paved the way for us to meet. Hindi ko alam kung saan ako napunta kung wala ka. Gusto kong gumising ng 2 AM, gumulong-gulong, makita ang iyong mukha at malaman na nasa tama ako kung saan ako dapat. To be with you forever. And believe me, this is just one reason why I want to marry you. Yes, I want to marry you. I can't live without you. Please marry me, love. Oh my goodness, Daniel, love of my life just proposed me. This is way too overwhelming. Pero alam ko ang sagot sa tanong niya.
Yes, yes I will marry you Daniel, napasigaw ako. Hindi nag-aksaya ng oras si Daniel para isuot ang singsing sa daliri ko at ilapat ang labi niya sa labi ko. Ang tanging bagay tungkol sa halik, ito ang pinakamahiwagang naranasan namin. I love you Jen, thank you so much. You have made me the luckiest happiest man. I promise to love and cherish you forever, sabi ni Daniel na humiwalay sa halik. Nagdikit ang noo namin sa isa't isa, mga luhang dumadaloy sa aming mga mata, masayang luha. Both of us were feeling overwhelmed. Nakatayo lang kami habang hawak ang isa't isa. Congratulations guys! Nakarinig kami ng napakalaking tunog, at buong maraming tao ang pumapasok sa kwarto. Sina Kuya Sam at Tessa, Theo, Scott, Peter, Dad at Mom ni Daniel, Emilia and Seb, Natasha and Carter, at si Mia. Ang aming mga tao, lahat ay binabati kami. Ang lahat ay napakasaya at emosyonal sa parehong oras. Lalo na ang kapatid ko at ang mama ni Daniel. We are so happy and so lucky to have you as our daughter-in-law, Jen. You make our son really happy. Thank you for being there for him, sinabi niya. There's no matter to say thank you. I love Daniel. Being the lucky one, it's the other way around I'm sure. So future Mrs. Anderson, shall we go for a drive? Hinila ako ni Daniel sa bewang ko. Sure future husband, anywhere with you. At dito na po, nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Jeneline at Daniel. Ang first love ay palaging mahalaga, at isang bagay na hinding-hindi makakalimutan. Sa unang pagkakataon na umibig ka, nagbabago ka ng tuluyan at kahit anong pilit mo, hindi mawawala ang pakiramdam na yun. Kung ang dalawang tao ay meant to be together, sa huli ay mahahanap nila ang kanilang daan pabalik sa isa't isa sa mga bisig, anuman ang mangyari. Minsan kailangan ituro sa iyo ng mundo, ang tama sa paraang masaktan ka, para tigilan mo na ang mali at malaman ang pinagkaiba at hindi. At lagi po nating tandaan, at sa tamang panahon, may isang taong magpapatunay sa iyo kung bakit ka para sa kanya. At kung bakit hindi ka para sa iba. Sana po ay may nakuha kayong aral at inspirasyon sa kanilang pag-iibigan. At muli po ay samahan at suportahan niyo po ako sa mga kwentong pag-ibig na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po. God bless at ingat po tayong lahat.